this topic, I will be also discussing the estimate for the masonry, particularly for the hollow blocks, tsaka yung mga plasters niya, tsaka yung pillars inside. So this topic will be part of plate number 4. Yung due date naman nito, medyo matagal pa. So don't worry about this one. So anyway, with regards to our schedule, um, so ngayon bang araw? Sorry. Next week, October 11, will be the submission of plate number 1, and then we will also be having our first quiz. Yung long overdue na quiz natin. So that will be for next week. So the coverage of that will be announced na lang. I'll just post sa ating teams. Pero most likely it will cover the first 3 lessons na discuss natin, but no any computation. Pero let me see, I will just announce the coverage later. But for the plate again, the submission of plate number 1 will be on on Saturday next week, since we will be having face to face. By the way, the submission will be done online. So wag nyo nang i-print, i-send nyo lang siya online or sa email ko para hindi na kayo gumastos ng paper. Okay, and then yun, the submission of plate number 2 will be the following week. I think yun lang muna. Okay, sige, let's start. Anyway, if you have any questions, just feel free to chat sa chat box, and then I will attend that once na matapos natin yung discussion. Okay, so again, for our topic, so it's masonry. So for the introduction, masonry is the craft of building a structure with bricks, stone, or similar material, including mortar, plastering, which are often laid in, bound, and pasted together by mortar. So last time I already discussed the difference between concrete and mortar. So please take note that again, that the composition of mortar is just cement and sand. So we don't, and also water. So we don't add gravel on that one. So as we add, so nagiging concrete na siya. The term masonry can also refer to the building units, again, stone, brick, etc. themselves. So for the learning objectives, so at the end of the day, so ito yung learning objectives natin. So first is to differentiate mortars and plasters, enumerate and explain the different types of plasters and then their uses, define and explain unit masonry, and then lastly, differentiate and explain the different materials used in masonry. And also, apart from this one, is to learn how to do estimates in terms of masonry. Pero ano siya, that will be on the other PowerPoint presentation. So I do have PowerPoint presentation for today. So first, mortar. So is a cement mix used to glue masonry. So yan yung mga pinandidikit natin, pinang-aasintada natin na mixture. So as I've said again, so it's just a composition of cement, sand, tsaka tubig. Okay? So I think I already emphasized that one last time. And then in terms of plaster, plaster is a mortar applied to wall surface as a preparation for a hard finish. So ito naman, basically, there are cases that the material used for mortar and plaster are the same, kasi kung babalikan natin yung ano na to, yung definition, ito yung pinangguglue, then plaster yung term kapag pinampapalitada na. Okay? So, again, magkaiba yun na. Yung mortar, siya, pero in general, they are both mortar, pero technically, to differentiate the two, yung mortar, siya yung pinandidikit natin ng mga masonry. Then yung plasters, these are the coating na ina-apply natin sa surfaces. Okay, yung pinangkikinis na natin. For example, pag naglatag ka ng hollow blocks, so kapag naglalagay ka ng
a combination of cement, sand, and water. So, yun na yung nagiging plaster natin. Okay? So, plaster, again, is a mortar applied, and mortar din siya applied to wall surfaces as a preparation or a hard finish coat. Yan. Then, plastering is done according to two basic methods. Una, two coat, tsaka three coat. Three coat job consists of first binding coat called scratch coat. Then second, straightening coat is called brown coat. And then lastly, yung final coat is called the finish coat. So we often do that kasi hindi naman natin na accomplish ng isang plastering yung desired natin finish. So kaya nagpapaulit-ulit tayo in terms of the coating. Okay, so types of plasters and their uses. So there's a lime plaster, lime putty, which is the um, mixture of hydrated lime and water. Okay, then used for 2 and 3 coat finish surface for interior walls and ceiling. So class, take note, although that I've said a while ago that yun nga yung mixture natin is cement, sand, and gravel. Cement, sand, and water. In some countries and in some cases, meron pang other composition of plasters na ginagamit. So as the image suggests, ito para meron itong fiber, I guess, itong mortar na, yung parang plaster na ginagamit sa other countries. Pero sa atin normally kasi cement tsaka sand lang talaga yung pinapaplaster natin. Okay, so there is a gypsum plaster. So plaster of Paris mixed with clay and lime and other materials combination covered by trademarks and patents. So kung familiar kayo sa plaster of Paris, ito yung ginagamit ng mga yung mga dental students, 'di ba, yung pinanghuhulman nila ng pustiso. And then and apart from that, ginagamit din siya sometimes na art craft. Kung meron ka molder tapos lalagyan mo ng plaster of Paris, tas pwede mo siyang gawing painting. Pwede mo siyang gawing parang paint or pwede ka magpintura yung kulay puti. I think alam niyo naman yung tinutukoy ko. Ayun. So they combine that with sometimes clay, lime, and other materials depende doon sa pagkakapatent or trademark ng material na nung plaster na magiging finish natin. And then there's also a fiber gypsum plaster. So it is a gypsum plaster pre-mixed with fibers. Ito yung naglalagay tayo ng mga fiber. I think an example of that one is this. Ayan, na parang may hibla. So fiber. So anything na dinadagdag natin para mag-increase ng binding ang binding property ng plaster. So it can be considered as fiber, lalo na kung talagang hibla yung itsura niya. So that's what I'm saying. So sometimes they add mga organic material or sometimes mga plastic materials, etc. na in terms of fiber. And then bonding plaster, so it is a plaster mixed with ingredients developed for more adhesive strength. Ito naman mas madikit in combinations covered again by trademarks and patent. Normally, it is used for interior finish or smooth curved walls or ceiling. Ayan. Ito. So, ito yung binabanggit ko sa inyo kanina na yung material na plaster of Paris. Ayan. So, gypsum plaster, commonly plaster of Paris or molding plaster. Sometimes it is used for ornamental plaster or casing. So, yun, ginagamit din siya doon sa mga nai-injured, and then sometimes it is also used as ornamental. I think there are other finishes in terms of mga structures na gumagamit ito yung mga ornamentals sa loob ng mga building or sometimes nakadikit sa wall, sa poste or sa ceiling yung mga ganitong ornamental. Then there's another one is graffito. So sabi dito, so it is a highly decorative type of plastic work. It was developed in Italy during the Renaissance period. So normally, ayan,
ginagamit naman siya sa mga bases in terms of its use. Ayan. So, I haven't seen one used in construction recently. As I've said, 'di ba, yun ang pinaka-common na ginagamit nga sa atin dito is yung cement and sand. Then, ayan. So for the unit masonry, so for the definition, let me define first yung mga location natin in terms of the masonry. So, bed, it is a horizontal surface on which the stone or bricks of wall lie in the courses. So, doon natin inilalagay yung mga masonry natin. Okay, so bed ang tawag doon. Yung horizontal surface kung saan natin siya pinapatong. Okay, whether it's a brick, whether it's a hollow blocks. So, basically, they are the same. So, bed pa din siya. Then, course, a continuous layer of bricks, stone, or other masonry rocks. So, ang tawag naman kapag a series of bricks or stone or CHB, yung sa atin, so tawag is course. And then lastly, white or tire, it is a vertical section of the wall, one unit thick. One masonry unit thick. So basically, ito siya. So, ito yung course, ayan. Yung ano natin, continuous layer of bricks. Ang bed natin yung pinaglalatagan niya na horizontal surface, whether nasa ilalim or yung mga succeeding layers. And then we have the header, this one. Ayan, row lock, yung pagkakadikit niya ganito. And then soldier, it is standing upright. So there is a bull header and then a bull stretcher kapag ganito yung pagkaka-layout. And then a stretcher naman kapag nakapa-horizontal, facing sa atin yung longest side. If you would compare the header, soldier, and stretcher, so you would be able to differentiate the three. Ito nakaharap sa atin yung shorter side niya ay yung longer, yung paano ko sabihin, yung pangalawa sa mahabang side ng brake. Ito naman sa atin pagka soldier, standing upright, yung longest side, and then sa atin nakaharap yung shorter side. Ito. And then pagka stretcher naman, ang depth natin dito is the shorter side. And then yung white naman or the tire, it's the vertical section. Ito, one masonry unit thick, and then on the other side naman meron pang another one. So yun yung differentiation of the three. I think is ano naman, self-explanatory naman yung images natin dito in terms of the descriptions. Ayan. And then there's the bond, the connection between bricks, stone, formed by lapping them one upon another, carrying the work so far as to form an inseparable mass of building. So yung bond, yan naman yung kung tatawagin natin yung yung mortar na finifill natin doon sa ating masonry para magdikit sila. So ito yun. Ayan, yung kulay puti dito, ayan. And then stretcher, so I think na discuss na natin to, laid down lengthwise of the wall. And then header, brick or block mason extending over the thickness of the wall. Ayan, so I think lahat naman to is na explain natin dito. Then ano ba sa dito? Coins, the cornerstone at the angle of building usually rusticated so as to project form normal surface of the wall. And then we have the bandstones, then blocking cores. Ayun. Baba. Ayan. And the next is the other types of some types of stones that are that can be used as finishes naman in terms of the construction wise. So ito yung mga commonly or mga stone or material na pwede natin gamitin sa architectural finish. So they might come from natural form tulad ng ganito. Just imagine yung malalaking version nito na halos kapundok yung kinakat.
And then as they process that para kumines, and then later on, it can be used also for construction purposes in terms of architectural. So apart kasi doon sa naglalagay tayo ng mga masonry, so normally we add um, mga finishes, sometimes paint, sometimes tile, or sometimes this kind of natural stones as part of the finishes. So some of these are yun nga, yung granite, marble, travertine, limestone, sandstone, and slate. Okay. I think familiar naman kayo, or I think you've seen one na ganito yung finish. Or if not, I think I can share one. Um, if you are familiar with the Enterprise Building sa Makati, pakita ko nga yung ano. I think not sure with what finishes they use, pero it looks like they used ano this kind of finishes. Hindi lang ako familiar exactly what is the ano, teka, i-search ko lang sa Google. Ito yung Enterprise Building. Saan na yung Enterprise Building, Makati? Bilsig. Ba't ito? Asan na yun? Isi-circuit to eh. Lobby. Ako sa lobby yun eh. Wala. Mhm. Anyway, para siyang ganito. Not sure if it's other siyang properties eh. Pero para siyang ganito. Ito yung binabanggit ko yan. Yan. Pero not sure if this is Enterprise. Pero parang hindi. Pero yun. Yun. They use this kind of finishes doon sa Enterprise. Okay. Ayan. Anyway, going back. So, yan. So, stones commonly classified as una, rubble stone. So it is a it is a masonry of rough undressed stone. Undressed meaning hindi pa siya nakikinis. So rubble. Ano siya? Parang uh, kinat into portion and then nilay directly doon sa structure. So when only roughest irregularities yun nga, are knock off, it's called scabbled rubble. So sabi dito again, kapag ang tinatanggal lang is yung pinaka magaspang or pinaka unusable or yung um, pinaka irregular portion nung ano rubble stone yung tatanggalin. So ang tawag doon is ano ang tawag doon is scabbled. So ito yung ating example of that one. So as you can see, hindi siya perfect. It may look like it form a rectangular shape, pero yun nga, hindi siya perfect. Meron pa rin siyang a little bit irregularities. With compare sa range rubble, so ito naman, it is dressed uniformly like this one. Uniformly meaning not necessarily pare-pareho ng size, pero it is uniformly dressed or kininis or in-eliminate natin yung irregularity within the material like this one. And then there's another one, sa random work. Ito naman is commonly makikita natin sa mga sa mga finishes na yan yung gustong itsura. So ito naman randomly laid yung stone. So
there are cases siguro na kinikinis sila ng konti pero normally it is random lathe. So wala siyang pattern except yung pagiging random niya. Okay, so ito randomly na angular yung stone, and then ito naman is looks like rectangular and square yung shape, and then it is laid like this one. Yeah. Then there's another one, yung ashlar. It is a squared stone in regular courses. Ito naman pare-pareho na ng sizes. Okay. In contradistinction to rubble work. So if you would compare the two, so ito naman is equally yung dimensions or the size of the stones. And then next is rustication. It is an architectural finish that contrasts in texture with smoothly finished. So an example of that one is ito. I think we can also consider as part of this yung ginagamit na I'm not sure if you're familiar with the Adobe. Yung siya, isa siyang malaking block ng bato. Ginagamit to nung araw eh. Hanapin natin. Adobe Rock. Ayan, para siyang ganito. Actually, pa-rectangle yung nakita kong Adobe before. Philippines. Para yung actual application sa atin yung makita natin. I think ito. Yan, sa mga sa mga lumang bahay na ito pa yung ginagamit nila. Ay, ito parang ito. Ayaw ma-pin to. Anyway, I think naman na tawag yan. Na gets nyo naman kung ano yung binabanggit ko. Kasi normally sa provinces actually nakakita ko ng ganito is doon sa bahay ng grandparents ko before. Yan yung ginamit nilang material nung time kasi na tinanggal namin yung I think bodega yon na old existing. So yun nakita namin na ganyan yung mga material na ginamit. Ayan. Okay, the next is bricks naman. So puntahan naman natin yung bricks. Ito hindi natin ito masyadong ginagamit pero meron sa atin ito. Normally we often seen this sa mga pavers. Yung sa nilalakaran ng tao, yung bricks. Okay? And then it can also be installed naman sa mga furnaces like yung mga oven, mga pugon. So ito din yung ginagamit. Sa bahay hindi masyado kasi siguro maliit compare sa CHP, mas mabilis i-install. Actually yung CHP nga 'di ba is pinapalitan na nila minsan ng material na iba for the wall material. So dahil may mas mabilis na method or may mas mabilis na material na pwede nilang gamitin. Unlike sa CHP kasi medyo matagal pa. And also with compare with this one. Okay. So bricks are structural units of clay. Ito is gawa sa clay or shale form while plastic. So the manufacturers of brick consists essentially of screening, grinding, and working the clay to the desired consistency of molding, whether by hand or machine. So class take note, it compare with the CHP na normal natin ginagamit dito. Gawa to sa clay, so sa lupa. So parang same siya on the processing of nung mga palayok or yung mga jar. I think merong province dito sa Philippines. I forgot if it's Ilocos ata or Baguio. Gumagawa ng clay pot. Tapos kapag na-form na yung clay pot, isasalang yun doon sa oven sa furnace. Lulutuin mo yung lupa para tumigas. Ayan. So same lang din to nito.
And then, eto naman is the common brick. Ito yung normal na ginagamit natin or ng construction industry. Normally sa ibang bansa ginagamit tong brick na to. I think because it gives very good insulation sa heat or sa cold kapag may change in weather pattern sa ibang bansa. Unlike kasi sa atin, hindi naman masyado kasi nasa tropic countries tayo. Then there's also another one, the facing brick. So it is used for exposed masonry surfaces, especially processed to give certain specific surface characteristics. Ito naman, kumbaga yung harap lang yung brick, pero hindi talaga siya brick. Okay, parang pinapifinish lang natin. So, based dito sa image, so mayroon pinaglalagay ng mga parang maninipis na bricks and then nilalagay ng parang plaster or mortar na magmukha siyang brick finish or gawa talaga sa brick yung structure. On the other hand, we also have the glazed brick. So ito naman yung medyo glossy or makinang. Ayan siya. So it has a smooth outer surface with a dull satin or high gloss finish. So based naman sa image, so ayan siya yung difference niya with the other two. So nagiging nagiging finish na siya unlike with the other one. Kailangan mo pang i-plaster or lagyan ng finishes talaga na na desired kasi raw if you're gonna compare that with this one. Okay? Then they are also load-bearing, fire-resisting, and impervious, meaning impervious hindi nakakapasok ng tubig. Then they are usually form vertical hollow cores through the body with scoring on the back. Then there's another one, lastly is the fire break. Ito naman yung mga fire rated. Di ba nasabi ko kanina is yung ginagamit sa mga pugon, sa mga oven. So ito naman yun yung mga fire rated. So these are ordinarily made from a mixture of flint clay or plastic clay and are used for the lining of furnaces, fireplace, and chimney. And then I think, if I'm not mistaken, there are multiple types pa ng fire rated bricks kasi ano hindi siya standard lang sa isa kasi yung ibang mga bricks mas mataas yung fire rating niya compare with the other one like yung ginagamit sa oven na yung mga pugon. If you're gonna compare that sa bricks na ginagamit sa mga furnace or sa kiln na mas mainit yung temperature na umabot na 1,000 degrees. So iba yung material naman na ginagamit doon in terms of the building or the creation of the brick itself. Kasi when I was taking up my master's degree before, nagpagawa kasi kami ng oven or ng furnace. So ano siya, it's ang dimension nun is 1 by 1 meter. 1 by 1 by 1 cubic meter siya na furnace. So ang intention nun is to put 9 concrete cylinder specimen inside that kasi we want to test the effect of elevated temperature or yung pagtaas ng temperature doon sa loob ng sa concrete kapag na-expose sa fire. So yung yung furnace na yon can reach up to 1,000 degrees Celsius. Now, sinabi kasi sa amin before nung manufacturer nung gumawa nung equipment na yon is that hindi simpleng brick yung ginagamit doon kasi the fire rating nun or yung heat capacity nun is very much higher if you're gonna compare that with the oven. Kasi sa oven, yung pugon, if you've seen one, una hindi siya close. Open yung harap nun. Yung mga nagluluto ng pizza. Okay, open yung harap nun. Tapos, ang mainit lang doon loob. Unlike doon kasi sa kiln or doon sa furnace, pwede mong isara yun.
So nako-contain yung init at the same time yung nakakapag-build ng pressure din yung init doon sa loob ng equipment. In compare, of course, doon sa oven na pinaglulutuan. Okay? I hope clear in class yung iba't ibang klaseng types of bricks. And then let's go with the brickwork or kung paano inilalatag. So, lang muna natin, ito banggitin ko na lang is, ito yung, first is the common bond, English bond, Flemish bond, and herring bond. So, instead of reading this one, pakita ko na lang yung image niya. Ayan. So, pagka Flemish, ganito yung pagkaka-layout. Pag English, cross or Dutch, ganito. Ayan. Ito yung common or American. Ganito nila latag. Okay. Ayan. And then another one is this one. Ayan. Stretcher bond, English bond, then Flemish bond. So makikita nyo naman yung difference nilang tatlo. Ayan. So ito, ang brick niya parang pahaba lahat. Ito, merong mga perpendicular yung ito. Tapos ito naman, alternating. And then the herring band naman nakapa-diagonal. Ganyan siya. Okay? Joints. So joints between bricks courses are usually from 4.5 to 12 mm. So ito naman yung mga joints natin. So it can be flushed. So pantay yung surface. Can be buccal inside. Naka-buccal siya paloob, parang naka-curve. Ito naman naka-weather struck, nakapa-incline na konti from the top pababa. Ito weather struck and cut. So may cut siya dito sa loob. Hindi siya agad inilagay, and then recessed, nakalubog talaga siya, para siya nakapa-channel type. Ayan. So the usage of that one depends on the intention of the joints itself. Ayan. So puntahan na natin yung common na ginagamit sa atin. Ito, concrete hollow block. So later on sa plate, dito lang din naman iikot yung ating discussion kasi ito yung ginagamit sa atin. Okay? So concrete hollow block is a hollow masonry unit with 2 or 3 cells or cores. Standard size nito is 200 yung standard size nito in terms of its thickness, it's 4 inches, 6 inches. Okay? Or I think there are 5 and 8. And then 200 by 200 by 400 yan naman. In terms of height naman na 8 by 8 by 16. Yan. Pero ayun, pinaka-common kasing available sa atin pagka ganito, yung per unit, it's 200. Class, isulat nyo na lang ang mukhang wala dito sa presentation ko. This is 200. Ito, or 4 inches yan. Yung inches, ito yung thickness. So, can be 4 inches. 100 pala, 100. 100. Ang equivalent ng 1 inch is 25 mm. So, if this is 4 inch, that's 100. Can be 5 inch or 6 inches. Depende doon sa sa bibilhin. Pero normally 6 inches. Pagka exterior wall yung paglalagyan. Pagka interior lang, pwede ng 4 inches. Masyadong manipis yung 4 inches kasi kapag yun ang ginamit sa sa exterior wall. Pero pwede rin naman, wala namang magbabawal. Yun nga lang, hahabulin mo sa plaster yung ating wall. Now, yun. And then, yung depth is is 200 or 8 inches. Tama ba? Yes, 8 inches. Yeah. And then ito naman is 400 mm. Ayan. So again, 100, 200, 400 inches. Yun, and then there's other types of concrete block. So meron tayong yung 2-core. Normally pagka ganito 2-core, pwede rin siyang non-load bearing katulad nito. By the way, this is a non-load bearing.
Meaning, we don't consider the wall to carry as much or to carry loads in terms of the um, yung mga dead load, live load, so hindi siya kino-consider. Kaya merong mga pader na nabibitak kasi meron tayong pinapatong ng mga beams doon sa wall na ang intention naman ng wall is non-load bearing, so hindi siya pwede. Yung mga ganitong two core, it can be used sa ano, sa wall pa din, pero there are types of these two core na load bearing or non-load bearing. So make sure that whenever you're using this kind of CHB, you should check if that is a load or non-load. Pag non-load, so similar lang din dito, hindi dapat siya pinapatungan ng any structural member. Kapag load bearing naman pwede, pero ang ano lang siya, medyo lighter lang yung kaya niyang i-carry. Medyo magagaan lang na ano. Nakakita ko ng ganito ginagamit sa mga housing instead of mag-construct sila ng mga column, then footing, etc. Or hindi, footing meron. Yung beams, columns, in the conventional manner. So they use load-bearing CHB kasi kaya niyang mag-carry ng load, pero sa magagaan lang. Since yung mga housing naman is intention is for residential, kaya nga housing. So yung load doon is magagaan compare naman sa mga commercial, sa mga industrial. So pwede silang gumamit nito. Okay? And then yung mga other types of concrete block like the header block, lintel block, and jam block. So normally we use this to interlock certain portion at irregular shape na hindi na kayang gamitan nito. Pero normally hindi na rin 'to ginagamit. Eto tapos kinakat na lang ng mason sa site para instead of using this one, so ikakat na lang nila yung CHB. Then bihira din naman makakita sa atin ng mga ganito. Sa normal hardware, bihira makakita niyan. Okay. Then there's also a structural clay tile. So for this one, so as I've said, so similar kanina, there is a load bearing wall tile, and then there's a non-load bearing wall, and then there's a par-proofing partition and the firing tile. No, so now, so ano lang siya, para siyang clay din. Yung kanina, sana ba yun? Yung, ayan, yung same with this one, pero ginawa na siyang parang hollow yung loob. So, eto kasi, yung una kong di-discuss, it's made out of cement and sand. Then, compare with this one, clay naman yung material na ginamit. Pero yun nga, meron mga material or merong mga blocks na made out of clay tile na load bearing, similar with the one I've discussed, like this one. There's also another non-load bearing, similar with this one, pero clay. And then yung may fireproofing, parang similar with the bricks na dinidiscuss ko kanina, like yung ginagamit sa mga ovens and furnaces. Meron na rin siyang fireproofing, and then yung mga firing tile, yung partition, and then the firing tile. And also, aside from this one na ganitong klaseng clay tile na may core, so they are also used naman sa mga bubong. Bihira makakita sa atin ito. Usually gumagamit ng mga ganitong tiles yung mga sa mga high-end subdivision. Kasi ewan ko, baka trip lang nila. Ang maganda din kasi dito is pagka umulan, hindi mo madidinig yung patak ng ulan compare with the other finishes. Nakamuka na ganito yung finish pero made out of aluminum or made out of GI or galvanized aluminum, mga ganon. So yun kasi pag umulan, since metallic siya, mamadidinig mo yung patak ng ulan, unlike with this one. And then yun, it also add insulation
doon sa structure compare with the other one kasi insulator siya, hindi siya conductor ng heat or ng cold. Ayun. I think that's the end of this slide. So any question with the materials used? Wala naman. Sige. So let's proceed with the next topic, which is the estimate. So puntahan na natin yung estimate. So dito naman halos iikot yung ating discussion or yung ating plate pala rather. Dito iikot kasi ito naman din yung ginagamit natin. Then if you come across with your plans na gumamit, kung meron man nagagamit ng precast or gumamit ng other types of wall, i-convert nyo na lang sa CHB. Kasi merong mga other types of walls na patented nung manufacturer na sila lang yung may alam paano i-estimate or whatsoever yung material na yun or specific yung method nila. Pero anyway, so let's just proceed with this one. Nakalagay lang dito class quantity survey kasi lecture ko to sa quantity survey sa other subjects. Okay. So again, concrete hollow blocks, also known as CHB, can be classified as load or non-load bearing, as I've said a while ago. So yung load bearing blocks thickness, okay, mas makapal siya compared with the normal one kasi yung sinabi ko, di ba yung thickness ng isa nag-range from 100 to 150 or that is 4 inches to 6 inches. So ito naman yung mga load bearing blocks, it ranges from 15 cm or 150 or 6 inches and up to 200 or 20 cm, which is 8 inches. Okay, and are used to carry load aside from its own self-weight. So as I've said, diba, again, a while ago, so it can carry loads, yung mga dead load or live load or whatsoever. And then for the non-load bearing blocks, so thickness niya ranges from 7 to 10 cm. Ayan, meron din niya umaabot hanggang 15. Okay. Itsura niya, ganito. Non-load bearing, ito yung commonly na makikita nyo sa hardware. Load bearing, ito in-order to. Ang nakakita kong pwede mong orderhan ito sa Pampanga. Not sure with other parts of the Metro Manila kung saan meron. Pero kasi nung gumagawa kami ng thesis sa Pampanga, nakabili yung kaibigan kong ang thesis niya is for the load bearing blocks. Okay? And then for the market size of non-load bearing, so ito yung sizes as I've said a while ago. It's 4, 6, and 8. Ayan. So I think may 5 to. Pero ito yung commonly 4 and 6. So ito yung height, yung length, yung longest side. Yung width, ito yung nagbabary. Ito yon yung width natin. Nagbabary itong thickness na to. Ang hindi nagbabary dyan yung depth tsaka yung length. Okay? Ayan. So, and then, ito naman yung height. So, hindi nagbabary yan. So, fix yan. Yung length and height fix, yung thickness lang or yung width yung nagbabary. I think, not sure kung magkano na ba presyo ngayon ng hollow blocks. Last I've checked, parang 12 pesos isa. Pero don't be deceived with that 12 pesos kasi later mag-estimate tayo and then tingnan natin kung magkano aabutin ng isang pader na 12 pesos ang presyo ng CHB. Okay, gawin natin 9 pesos. Balikan natin yung presyo na yun, 9 pesos. Okay, example tayo. A concrete hollow block has a general dimension of 3 by 4 meter. Okay? 3 by 4. And determine the number of CHB or ilang CHB daw ang kailangan, cement, sand required to construct the wall. So, para mailatag natin yung CHB, tsaka makompute natin ilan yung buhangin, tsaka semento. Now, first is, yung depth natin na 3 by 4 is the entirety of this wall. Take note that whenever we construct the wall, may nakalubog na portion ng wall. Kung hindi sinabi sa problem na general dimension niya is
3x4, then walang sinabi ilan yung nakalubog, consider that everything is nakasubmerge. Two-layer ng brick natin nakasubmerge. Normally, yan yung tinatawag na paupo. So, meron tayong wall footing, ipapatong na natin yung CHB. Hindi kasi pwede na yung CHB idediretso mo doon sa lupa. Kailangan may nakalubog dyan. Kasi may bakal yan eh. May bakal running dito sa ating CHB. So yun, kung ito yung floor line, so may dalawang nakaupo. And then, or 0.5 yung nakalubog and then go up. Pero normally, dalawang layer yung nakaupo dyan. Hindi lang isa. Okay. So let's calculate muna how many teka, ayusin natin. Tanggalin ko nga muna yung Sir, naka-mute po kayo. plus nag-mute. Saan nawala yung audio ko? Sorry. Na-discuss ko ba to? Na-explain ko ba to? Hello? Na-explain ko ba to for? Example 1 na. As example 1, sorry. Drawing na po kayo. Okay, sige. Thank you. Pasensya na. Anyway, going back. So ayun, so let's compute again the number of CHB and the cement sand required. So ito yung solution, pero for us to understand, balikan natin yung drawing. Yan. So 'di ba we have 3x4. Ito yung height ng wall, ito yung length ng wall. So ito naman yung brick size natin. This is the length of the brick, then the height of the brick, 'di ba? Standard naman to. Ito yung sinabi ko na hindi nagbabago. Thickness lang yung nagbabago diyan. Now, for us to determine how many bricks yung magpapatong-patong pa ganito, we divide yung total height sa height ng brick. That's 3/0.2. On the other hand naman, for us to get how many bricks naman yung nakalatag horizontally, so we divide the total length of the wall over the length of the brick. Ganyan siya. Okay? So, ang sagot dito sa 3/0.2 is 15 pieces. On the other hand naman, sa pahaba, that is 10 pieces. So, ibig sabihin, ang nakalatag patayo, 10. Ang nakalatag pa horizontal, 15. So, for us to get the total pieces, so that is, i-multiply natin yung dalawang yan, which is total sa 150. Kaya siya 150 pieces. So, if I will extract a calculator, di ba sinabi ko sa inyo kanina, assuming na 9 pesos or 12, 9 times 1. 9 times 150. Ay, 9 times 150. So, 1,350. Eh, ano pa lang yan? 3x4. Eh, ilang CHB ang kakailanganin mo sa isang bahay or structure. So, it's more than 150. Umaabot yan minsan ng 5,000 or more. Sabihin natin 5,000 times
9 pesos. So 45,000 CHP alone pa lang. Wala pang hollow blocks, etc. Tapos minsan, 'di ba, nadudurog pa 'yan. So kaya normally we add wastage. I think na-discuss natin last time yung wastage in terms of the other materials. So naglalagay din tayo dito ng wastage, pero etong material na to mas prone to sa wastage kasi nadudurog to eh. Like sa pag-transport, pag hindi maganda yung pagkakapatong, ganyan, pwede siyang madurog. So, di mo na siya magagamit. Okay? So, ito yung fundamental method. Kukunin mo yung total height, total width. So, there's another method naman by area. So, pagka by area naman, so parang basically same concept lang din. So, kunin mo, teka, dito tayo. Ito yung 3x4 mo, di ba? 3x4. Tapos, i-divide mo yan sa area ng brick na maliit na 0.4 by 0.2. Okay. So, ang total area natin ng wall is 12 square meter. Ang total brick area natin or CHP area rather natin is 0.08. So, you divide that 2, ang sagot is 150. So, basically, pareho lang doon sa nauna. Kung saan kayo mas komportable, yun ang gamitin. On the other hand, for me, mas madaling gamitin ito, fundamental. Or pwede rin ito kung gusto nyong area. Sa fundamental kasi, kung gusto mo na makuha yung orientation niya. Sa by area kasi, kapag may mga opening, ililes mo yung opening. For example, kung meron tong, kunwari, bintanang maliit, sabihin natin ang sukat niyan 1 by 1. So, ililes mo muna ito sa 1 by 1. So, magiging 11 siya, di ba? 12 minus 1 by 1, 11. So, tsaka mo siya i-divide sa 0.8. Kung may opening, syempre walang CHP doon sa area na yon. Kaya dapat ma-consider din siya. Ito, mas mabilisan lang din. Okay? So, another one. So, find the CHP naman nung wall na to. Okay, ang nakalubog, 2.6. Ito yung length. Okay? So, kunin natin yung length. Ang length niya, di ba, is 4 plus 200 plus 20 plus 12 plus 20 plus 4. Okay? So, yun yung magiging total length natin. So, if you use the fundamental method, okay, yung height niya 2.6, i-divide mo sa 0.2, yung thickness natin, sa 13 pieces yung nakatayo. On the other hand naman, yung length natin, balikan lang natin na 4 plus 20 plus 12 plus 20 plus 4. Ito. Ayan. So, ito yung 20, 20. Ito yung dalawang 4. Ito yon dalawang 4, 8. Tapos ito 12. Yeah, 20, 28, and 12. I-divide mo siya sa 0.4. That is 150 pieces. Kapag minultiply mo yan dalawa, so ang sagot is 1,900. Comparing again with the price, 1,950 times times 9 pesos example. Actually, alam ko hindi 9 pesos yan. 17,000. Ayan. Kaya mahal din magpabakod class sa provinces. Kaya yung ibang ginagamit na lang nilang bakod kaysa gumastos sila ng mga 50,000 or more is yero or minsan barbed wire yung ginagamit nila or cyclone wire. Yun. Or minsan kawayan na tinataga tas yun nga lang nabubulok yun. Unlike with this CHB, hindi siya nabubulok. Pag area method naman, okay, kunin mo yung total ng length, i-multiply mo sa total height para makuha mo yung total surface area. That's 156. You divide that sa 0.08 the area na CHB. So, same lang din yung makukuha nating pieces. Okay? Ayan. I hope clear yung class na kung paano natin makuha. So, let's go with the with the pillars. Okay? So, si pillar, yan yung nilalagay natin sa loob. Okay? Nung CHB. So, by volume or by area. So, dalawa din yung method natin. Kapag by volume, first is determine the volume of mortar in between the layer of the blocks adapting 12 mm, okay, or 0.2
12 meters, uniform thickness ng mortar. So ito yung paupo. Yung ano natin, ito yung paupo na pinaglalagyan ng hollow blocks. Then, determine the volume of mortar in the CHB core. Yung butas naman, kung babalikan natin yung image natin. So, ito yung core. Ang tawag dito core. Okay? And then, yung paupo, yung pinagpapatungan nito. So, kailangan mo makuha yung volume ng paupo tsaka yung volume nung ipinapasok mo sa loob. Okay? Then, yun. 4 core is equal sa, is 3 inches sa gitna, kung may 3 butas, tapos 2 kalahati sa both sides. So, basically, 4 ang core. Kung babalikan natin yung image, 4 ang core niya kasi sa 2, 3, tapos ito kalahati, kalahati. So that's 4. Okay? Then add the volume of the filler and core. Yung filler, okay, i-add mo doon sa core and then i-multiply mo siya sa number of CHP. Kumbaga basically, you need to get ilang mortar ba yung gagamitin natin per piece ng CHP. Tsaka mo siya i-multiply doon sa nakukuha natin kanina total number of pieces. Okay. Then add the volume of the filler and core and then multiply to the number of CHP. And then meron tayong table later for us to determine ilan yung equivalent. Basta may volume tayo, tapos just identify what mix yung gagamitin. If you would remember, 'di ba, last time I discussed yung class A, class B ganyan sa sa concrete. Meron din siyang equivalent sa mortar. Pwede kang pumili doon. So, yun yung pwede natin gamitin dito. Well, for the mortar, we don't necessarily need na 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 medyo mataas yung ratio ng cement. Normally, okay lang kung mababa yung ratio ng cement kasi hindi naman siya load bearing or ipini-filler lang natin siya, pandikit lang naman siya ng mga CHB natin. Okay, so ito yung table. If you want a proportioning of yung class A, B, C, or D, usually pwede na dito class C or class B na na ratio or siguro class D. Ang ratio natin diyan pag 1:2, 1 yung cement, 2 yung sand or pwede 2, 3, 4 or 5 depende sa class mixture. Kapag 40 kilograms ang bag mo, okay? So ang isang cubic daw ng buhangin kapag gagamit ka ng for each class, ang equivalent niya, ito, 18 bags of cement, 1 cubic meter ng sand. Or pwedeng 12 bags of cement, 1 cubic meter ng sand. Pwede rin na 9 bags of cement, na 40 kilogram yan ha, 1 cubic meter of sand and 7.5, 1 cubic meter. And then yun, kapag 50 kilogram naman yung laman ng isang bag, it's 14.5. Of course, mas maliit siya in terms of this one kasi mas malaki yung laman ng bag ng 50 sa 40. Ayan. So, ito yung ratio niya. Again, class, number of bags to ha, ng 40 kilogram or 50 kilogram. And ito, hindi na babago yung 1 cubic. Okay? So, ayun. Then, for the fillers naman, pagka by area, kanina by volume, ito naman, find the area of the wall. Ito, kunin mo yung area ng wall. Total surface area. Then, mag-refer lang tayo sa table. I-multiply natin. So, may multiplier tayo. Kapag gusto mo na mabilisan, ito yung pinaka-the best. Kasi kunin mo lang yung total area ng wall. Then, multiply mo lang dito. Ayan. So, paano siya? Depende kung anong klaseng thickness ng CHB ang gagamitin. Pag ito ginamit mo, yung 4 inches, okay? So, you multiply the area of the wall para makuha mo ilang bags of cement yung gagamitin. Okay, for example, ano bang area natin kanina? 12. O kung class B gagawin mo, 12 times 0.522. Kung ilan yung makuha mo doon, i-round up mo lang, yun yung bilang ng bags ng cement. Ganon din dito sa cubic meters of sand. I-round up mo lang para makuha mo yung cubic meters of sand. So,
Mas mabilis to yung by area compare with this one kasi isa-isahin mo yung mga butas. Okay? Pero basically, halos parehas lang naman na ibibigay sa yung result. So, solve natin. Yung example kanina. Ito, how many bags of cement and sand needed dito? Use Class B mix. Kapag may volume, yung filler. Ayan. So, dito, pa tayong paint para maintindihan. Okay. Sabi dito, si filler, ayan, di ba 4 meters to? 4, yung length, ito yung height, ay yung height, tuloy yung 3. Ayan. So, kung maglalatag ka ng paganon, okay, yung filler na sinasabi natin, ayan. So, yung filler natin is ito, yung inilalagay natin dito. Yung paupo, di ba? Yun yung filler. Tapos patong ka ulit. Ayan. So, anong dimension niya? Ito yung sinasabi natin, yung thickness niyan, yan yung 0.12. 0.12 pala, kulang na 0. 0.12 yan. Yan. In meters or 12 mm. 12 mm nga ba? Tama, 12 mm. Yan. And then, ang thickness natin, di ba ang sabi sa, gamit daw ng, wala sinabi, pero let's use 4 inches. Ano sinabi? Dapat pala nilagay dito. 4 inches to. Let's say 4 inches yung ating, CHB. Then, ano yung length natin? So, isinit that its length na 4 times width or yung thickness natin na 4 inches, di ba? That's 0.1 or 100 mm or 0.1 meters times its thickness na 0.012. I hope clear yan, class. Kung saan ang galing to? So, ang sagot is 0.0048 cubic meters. Then, 15 layers. But 15 layers? Kasi 15 yung nakuha natin kanina. Saan na ba yan yung kanina? Ayan, 15 pieces. 15 pieces yung nakalatag vertically. Okay? So, ang maganda dito kapag nag-fundamental ka, magagamit mo ito later doon sa pagkuha ng mga filler. So, kung 15 yung nakalatag, okay, so yun yung kakailanganin mong filler. Tama ba? Teka lang. Dapat 16 yun kasi may ibabaw pala. Gawin natin to 16. Edit natin. Parang may mali. So 16 siya kasi, iba for example, kung maglalatag ka, may filler ka sa ilalim, may filler ka sa pinaka-top. So dapat n plus 1 yan. Okay. So kunwari, example lang para mas mabilis. Dalawa. Isa dito, isa sa gitna, isa sa taas. Eh di tatlo. So n plus 1. Okay. So edit ko na lang. So that is 0.0048. Last pa check na lang ng calculations natin. Yan. 678. 768. Ayan. Sige. Yan. Mamaya ko na balikan tong computation dito. Okay, so puntahan na naman natin yung core. Sa core, ang CHP kasi natin, okay, so kunin natin to saan to nanggaling. So ang CHP natin, lakihan natin. Yan, ganyan. Yan. Okay. So ang CHP natin, ganito, di ba? Kaya pa maliit dito. Ayan. So, ito is 4. Now, ang butas kasi niyan is, asan na ba yun? Teka lang Ito yung, teka, wala akong calcu. I-make sure ko lang na Parang alam ko 1 inch yan 1 inch yung thickness natin. Teka. Ano yun natin to? Yan.
So, labas tayong calcu. Si length natin, di ba ang length natin is 0.4. 0.4. Ilan to? 1, 2, 3, 4. Teka, i-less ko lang kasi nakalimutan ko yung sukat eh. Ito kasi is 50, 50 to 50. Parang 50 to. Ito, sabihin natin is 100. Ayan. Tapos yung thickness, 20, 25 pala yan. So, ito, yung 0.5 na 100, 0.1. Ito, thickness nito, ito. Ayan. Yung thickness na to, that is 0.025. 0.025. Pag pinagad mo the 0.5, so that's 0.1 ulit. 0.1 minus, ano nangyari? 0.1 minus, ganyan. 0.025 times 2. 0.5, 0.05. Yan, ito yung 0.05. Okay? Tapos, meron pa tayo ditong 1, 2, 3, and 4. So, that is 0.025 minus 0.025 times 4. Nangyari sa calcu ko. Itin ko ulit. 0.025 times, ilan to ulit? 1, 2, 3, and 4 times 4. So, ililist natin yan doon sa width na, sa length natin, di ba? Ang length natin dito is 0.4. So, 0.4 minus 0.1, 0.1, 0.4 minus 0.1, 0.3. And then, 4 yung core natin. Ang kailangan natin kunin dito is this one na klasa ito. Okay? So, again, para makuha mo yan, yung 0.4, ililist natin yung 0.025. Okay. 0.025 times 4 kasi 4. Ito yon class. Ito yon 1. Ito 1, 2, 3, and 4. Yan yung mina-minus natin sa total length natin na 0.4. Kung nakuha mo yung sagot dyan, so i-divide mo siya sa 4 kasi 4 yung core. Tama? So, na yun. Sa 4. Ayan, 0.7075. Ito siya. 0.075. Okay? So, that is 0.075. So, parang basically, kanina, dodrawin ko yung core. Ito yung core natin ha, o yung butas. Ito, nakuha natin to through this. Ito ba yun? Hindi. Through this pala, ito. Ililis mo to, di ba? Nakuha natin to. That's 0.05. And then, followed by, ito naman, para makuha mo to, ito yung formula niya. Ito. I-divide mo sa 4. And then, yung height natin is 0.2. I hope class clear yan ha. Kinukuha lang natin yung ating CHB opening. O, para mas malinaw, ulitin ko yung drawing. Ulitin ko ulit. Ito yung CHB. Okay. And yung CHB. Meron tayong 4 na core. 3 buo. Diba? 3 daw yan. Tapos, 2 kalahati. Yung thickness nito, standard, 0.025. Yung thickness din nito, 0.025. Ano po ba? Ito. Thickness nito. Yan. 0.025. Parehas pala to. Parehas lang pala itong dalawang to. Ayan. So, thickness ito, side na to. Wala yan ko. Yung side na to 0.025. Tapos yung mga gitna, 0.025. O, you do the math. Yun yung ginawa natin, ha? Ayan. Okay. So, sige. So, let's go back with this one. So, that's the volume of the core. So, then times 4 kasi 4 yung ating core per block.
Again, ito yung dimension ng butas. Ito naman yung ating number ng core per block. So, ang sagot dyan is 0.003 cubic meters. Then, i-multiply natin sa 150 pieces kasi 150 pieces yung number ng CHP na kailangan natin. If we go back doon sa, eto, 150 pieces yung required natin. Okay? So, multiply na natin sa dami ng CHP na kailangan. Ayan. Then, next is, ang sagot niya is 0.045 when we multiply that. And then next is we multiply, we add pala muna yung number or yung cubic meter ng pillar sa cubic meter ng core. So, kung nakuha mo na yung ilalagay mo sa loob nito na total, i-add mo sa mortar na ilalagay mo na paupo. Okay? Yung paupo tsaka yung mga palaman mo sa loob, i-add mo lang sila kasi yun yung dami na mortar na gagamitin mo sa ating CHP. I think babaguhin ko to kasi nagbago ako. So that is 0.045 plus 0.0768. Tama ba? Ito natin. Ang iba. Sobra. Tama. Okay. Plus teka nga, ulitin ko yung double check ko lang kung tama yung sagot. Times 16 plus 0.003 times 150. Ayun. 268. Ayan. Iba. Teka lang . Okay. 0.003. Kaya pala. Para may mali. 45 pala to. Sabi ko para may mali ako. Tama, no? Ayan, tama na. Kaya pag pinlas natin ito, 0.0768. Ayun. Okay. And then we divide this doon sa ating mixture. Teka lang, i-update ko lang to para papalitan. So next natin gagawin, pag nakuha mo na yung volume, ito yung i-compare mo na sa table. Since we are using by volume, ito yung table ng by volume. Kasi magkaiba yung table ng by area sa by volume ha. If you're gonna use by volume, ito gamitin mo. If you're gonna use by area, ito gagamitin mo. So sa by volume, class B daw, sabi sa problem. So that's cement, you multiply by 12. Sand, you multiply by 1. Cement, multiply by 12. Isa multiply by 1. So ang sagot dito ay times 12. Ayan. 3216. Pero di naman. Okay. Or 7 bags. Kasi wala namang nabibiling putal na semento. So per bag yan. So round up. So yung round up mo, that will serve as your wastage for the cement. Dito naman sa sand, you multiply that by 1. So that is 628. 268. 5268. Yan. Okay. Si sand, huwag nyo lang i-round up. Kailangan nyo lang malaman ilan yung kayang i-deliver per truck. Kung kunwari, as I've said like last time, pag-order ka ng cement, kunwari, ang laman na isang truck ng hardware is 1.3. Either half or isang buo yung orderin mo sa kanila. Kung half yan, 1.3 over 2 times 0.65. So pwede kang umorder ng kalahating truck ng cement ng buhangin. So mas mataas naman siya dito. So okay na yan. Yung sobra, that will serve as your wastage. Ayan. Okay, I hope class clear yun ha. Sa exam, okay na yan. Huwag nyo nang i-round up yung sand. Yung cement lang. Yung sand, okay nang as is na yan. Kasi case to case naman yun doon sa actual. Maliban na lang kung magbibigay ako ng scenario para malaman nyo ilang truck ng sand naman yung o-orderin. Okay?
Kapag ka by volume naman, by area, by volume to. So by area, madali lang. Kunin mo yung square meter natin, 3/4, that's 12. You multiply that 522. So you multiply that by the multiplier class B. Ayun. Class B natin na 4 inches or 100 mm. So yung 12 square meter, you multiply that by 522 and 044. Ayan. So ito yung sagot niya. So hindi man siya eksaktong pareho nung nakuha natin kasi ito 26. Yung sa atin, ano ba yun isa? Yung sa atin is 32.32. Pero round up pa rin naman, parehas lang yan. So it's 12 square meter, you multiply sa 0.522 class multiplier ito ha, baka magtaka kayo saan nanggaling. Nanggaling ito sa table. Ayan. Cement. Yung 44 na yan, minultiply din natin dito for the sand. Okay? 12 times 0.044. The answer is 6.26 or 7 bags, round up. Ito naman, 0.522. Ito naman yung sand natin. Okay? So, ito yung ating final answer. So, basically, halos the same lang din naman doon sa kabila. Hindi naman naiiba. Kung maiba man yan, decimal lang if in case na maiba. Pero hindi din naman nalalayo kasi nag-round up naman tayo and we normally add wastage. Okay? So, yan yung paupo. So, now, kung pupuntahan natin yung drawing natin, di ba, naglatag na tayo ng mga CHB. Meron na tayong mga paupo, tapos meron na tayong mga palaman sa loob. Tama? Ang kulang na lang natin, plaster. Kikinisin natin yung pader. Okay, yun na lang yung kulang. So, balikan natin tong ano natin. So, sa plastering, there are also by volume or by area. Class, iba yung table na ginagamit natin sa by volume tsaka sa by area. Si by volume, kunin mo lang yung volume of plaster. So, calculate the total area required if including of both sides. So, that's kung ano yung paplasteran natin na area. Okay? Hindi siya 3/4 class ha. May minus yon kasi yung nakalubog, wala plaster. Hindi na natin normally pinaplaster yun. Yung nasa ibabaw lang. Okay? Then, you multiply yung area sa thickness na 16 mm. Ito yung average thickness ng plaster natin. Parang basically yung area din, the thickness to get the volume, it's 16 mm. I hope clear yun na. So that's the average thickness so you can get the volume. Kapag may volume ka na, pwede mo puntahan yung nasa slide 13 na table. Ito din yung gagamitin mo. Yung table ng fillers. Kasi basically may volume ka, pwede mo siyang gamitin. Same lang din naman ng class mix. Okay? So para makuha mo yung volume ng ating filler. Now, kapag ka by area naman, okay, so kapag ka by area, kunin mo yung volume, sabi dito, get the total area, okay, area lang, hindi mo i-multiply sa thickness. Sa pagka by area naman, may chance kang mamili ano yung thickness nung plaster mo. Okay, pwedeng manipis hanggang kakapal. Kung ganito, meron kang desired thickness, ito yung sundin mo. Kung wala kang desired thickness, yung average lang na 16 mm yung gamitin mo kasi siya yung nasa gitna ng 5. Okay? So, once may area ka, you multiply, okay, yung volume natin shown in slide 13 to determine the bags of sand and volume of parang teka. I think dapat wala ito. You calculate the area and then you just multiply here ang alam ko directly. So let's have an example para kung paano to gamitin. Tsaka etong isa. Okay, so same problem. Okay? Plastering both sides. Pero take note, dito ba pinlaster yung buo? Pinlaster na yung buo. Pero if
So sa example natin na to, pinlaster natin pati yung nakalubog. Kapag hindi na ipa-plaster yung nakalubog, ile-less nyo lang kung ilan yung CHB na nakalubog. Kunwari, may dalawang CHB na nakalubog. So that's, ano bang height niya? 0.2. Diba? 0.2. So 3 meters minus 2.2. So minus 0.4, that's 2.6. So magiging 2.6 times 4. Pero since dito sa example, pinlaster naman pala yung buong pader, pati yung nakalubog. So well, fine, okay lang. So that is 3 times 4 times 2 sides. So that's 24 square meter. So say that the average thickness is 16 mm. So ang sagot natin dyan is 0.384. Class, paki-compute na lang double check nyo sa end nyo kung tama. Kung may mali sa sagot dito, let me know. Then once you know this one, di ba sabi ko sa inyo, i-check nyo lang yung table na nasa kabila kanina na by volume. Okay? Since we are also using the same mixture class B, so you multiply that by 12 and 1. So balikan lang natin. Class B, ayan. 12 and 1. Okay? Ayan siya. So yung volume, multiply nyo lang sa 12 sa cement, 1 sa sand. So that's 4.6 or 5 bags. Then this one naman is 0.384 cubic meters. Class, kapag ganito yung problem, kahit sa actual, kapag kino-compute nyo yung total sand and cement para sa masonry, bago kayo mag-round up, well, dito sa example ko kasi nag-round up ako kasi every topic to eh. Pero sa plate, sa actual, sa exam, bago kayo mag-round up, i-add nyo muna itong number of cement dun sa total number of cement sa sa filler tsaka sa core. Kasi parehas ka lang din naman ang o-orderin ng bags of cement, hindi naman siya magkaiba. Tsaka pagka hinalo mo yan, isahang halo din naman yan. Tipong pagkalagay mo ng CHB, 'di ba? Pwedeng idediretso mo na yung yung plaster. So kapag may paupo tsaka yung palaman, plaster din pagkatapos. So isahan lang din 'yon. So pwedeng wag muna kayo mag-round up kayo pag napag-add nyo na yung dalawang cement volume or sand volume. Kasi dadami yung wastage nyo pa nagkataon. Ganon din sa sand. Okay? Ayan. Bago kayo umorder, so i-total nyo na lang din muna. Okay? So ito yung by volume. Sa by area naman, ito, yun nga yung sabi ko, kunin nyo lang yung area, tapos i-multiply nyo lang doon sa table. So that's 24 times cement na 192, tapos sand na 0.16. So saan nanggaling yan? Dito. Class B, 192. 16 mm. Class B, 192. Yung sand, 0.16. Sabi na yun. Tanggalin natin to. Baka nasama lang to. Ayan. So area lang, tapos multiply mo lang dito sa table na yan. Okay? So again, class B, 16 mm. Ito yon, 192, tapos 16. Ito, sand. So yung multiply yung dalawang values na yan sa area. Ay, ito rebar niya. Area. Ito. Ito siya. So ang sagot, 4.6 or 5 bags, and then the other one, 0.384 cubic meters. Straightforward naman yan. Hindi naman yan mahirap na formula. Okay? So yan yung mga, yan yung estimate na cement sand. Lastly, isama na natin yung rebar. Although we will be having separate discussion for the rebar. Okay? Discuss ko pa ba ito sa ibang araw na? Hindi, sige ngayon na. Para isahan na lang. Okay, for the rebar naman, naglalagay tayo ng bakal sa sa masonry. Kasi pag walang bakal yan, isang sipa lang yan. Tututumba na kagad yan. So kailangan natin na mag-withstand nung flexure or bending laterally ng ating wall. Okay? So for the rebar, okay? So ito yung spacing ng rebar pwedeng in every 40 or every 60 or every 80. Okay, meaning yan is ang spacing na yan. Teka, cut ko to. Paste ko dito sa chat to, yung una kong dinrawing.
Okay, for example, rebar, CHB. CHB, yan, lagay tayo ng mga CHB. Okay. Sample lang. Alternating. Ayan. Pag sinabi nating spacing. Okay. Sa spacing, meron ka dito, ito yung vertical spacing natin. Ayan. Ito yung spacing na sinasabi dito sa una. Na, ano bang sabi ulit? Ayan, vertical reinforcement. So, every 40 or 60 or 80. So, it can be 40, 80, or 60. Okay? Ito yun. Okay. Now, pag sinabi namang horizontal reinforcement by layer. Ayan, by layer. Okay? Pagka by layer naman yan, so every 2, 3, or 4 layers. So, pag sinabi mong lagay pa nga tayo ng CHB. Para madami. Normally, maganda dyan, yung pinakamasinsin. Para matibay yung pader natin. Ayaw natin ng masisira agad yan. Tsaka normally, ang ginagamit naman ditong bakal, pwedeng 10 mm. Manipis lang naman, hindi naman kailangan makapal. Okay, ayan. So, pagka, naman, yung orange, kunwari nagbakal ka sa, yung unang layer class, walang bakal. Huwag na kayo maglagay ng bakal sa unang layer kasi nakaupo yan. Kunwari, ang sabi dito, every 2. So, 1, 2. O, lagay ka dito. Ay, lagay ka dito. Ayan. Kung gusto mong every 3, dito mo ilagay. Every 4, dito. Pag every 2, ganito yan. Ayan. Ganyan ang every 2. So, mas masinsin. Pag every 3, ito ka maglalagay. Yan. Tapos, next na dito. Okay. Ayan. So, agad depende yan kung anong gusto nyong gamitin. So, there are 2, isa by block, per block, isa per, by area. Sabi ito by area, then by block. So, let's compute, kung paano ginagamit itong table na to. Ha? So, sabi dito, how many 10 mm rebar? Sabi dito, ang spacing vertically is 80. Ang horizontal layer naman, spacing is 3 layers. Okay, so by area, so you get again the area, na 12 square meter, yan yung paglalagyan natin. Then the vertical reinforcement spaced at 80. Okay? So meaning, so if you're gonna use 80, so ano ba yun? Sabi dito, refer to table. Punta tayo sa table. I-snipping tool ko to para hindi ako magpapalipat-lipat. Ayan. Ayan. So, ito yung table natin. So, yung vertical reinforcement placed at every 80. So, refer to table. Now, sabi dito, okay, kung per square meter tayo, ito. So, you multiply the square meter sa 1.6 kasi naka per square meter tayo. So, per area tayo. Ayan, class ha. Naka per area tayo. So, i-multiply natin siya. Ay, hindi pa na to. Ito pala. 3 layers pala tayo. Okay, ang spacing natin is 80. Okay? Then, yung total area na 12, i-multiply mo sa 1.6. That's 19.2 meters long. So, yan yung total length ng
rebar na kailangan natin. On the other hand, pag sa horizontal naman, yung total area natin na 12 square meter, you multiply that sa 2.15 kasi ang spacing natin horizontally is 3. Nasa given naman yan. 3 and 80. Okay? So, balikan natin. So, that's the reason why we multiply that sa 2.15. I hope class clear na. The area, i-multiply mo sa 2.15 for the horizontal, kung gaano kadami nakalatag horizontally. Kung gaano kahaba, rather. Ganun din kung gaano kahaba yung nakalatag vertically. Yung length na makukuha mong 19.2 and 25.8, ang meter long na yan is this one. 'Di ba? Naglatag ka dito. Naglatag ka dito, naglatag ka diyan, ganyan. So yan yung total length ng lahat ng vertical. Ito naman yung total length ng lahat ng horizontal. Kaya siya 19 meters. So basically, kung gusto mong i-cut yan, i-divide mo sa 3 meters kasi 3 meters yung height ng wall. Tama? So kung ang height ng wall mo is 3, so meron kang, ilan yun? 19.2. So ibig sabihin, isang 3 dito, isang 3 dito, hanggang maka 19.2 ka na total. Okay? Ayun. Then, ganun din sa horizontal naman. So kung ang length mo is 4, so hatiin mo to sa 4. Ganun kadami. Now, you just need to add these two lengths, the horizontal and vertical. That is 19.2 plus 25.8. Ang total niya is 45. So yan yung parang total linear meter ng ating rebar. Tapos, para maka-order ka naman, yung nakuha mong total ng horizontal and vertical, which is 45 meters, i-divide mo siya sa commercial length. Ang commercial length, at I will discuss that further, or I think nasama na, para nabanggit na natin sa previous slides, dung sa reinforced concrete. 'Di ba ang length niya is 6, 7.5, 9 meters, ganun. So yun yung mga commercial length. Pero ang normal na or parang yung standard na available sa hardware na commonly available sa hardware is 6 meters. Laging 6 meters yan. Yung iba may 7.5 or 9 or maybe longer. Pero yun, normally it's 6 meters. So you divide that 6 meters sa 45, yung 45 sa 6 meters rather, so the answer is 7.5. So ito yung total number of pieces na kailangan mo, or you just round that up to 8 pieces. So sabi dito, for this wall na 3x4, kailangan mong bumili ng 8 pirasong 10 mm diameter by 6 meter long. Okay? Or again, 8 pieces na 10 mm diameter ang laki, ang laki, tama. Tapos ang haba niya is 6 meters. Okay. If you're gonna use 9 meters, divide mo na sa 9 meters, liliit to. Kung 9 meters yung bibilin mong rebar. Okay? So ganun mag-compute kapag ka by area or using this per square meter. Kapag ka per block naman, kung ilan yung block na kailangan mo, 'di ba? Ang na-compute natin kanina is 150 mm block, 'di ba? Now, you just divide that doon sa ating you just multiply pala that doon sa ating table. If you're gonna use spacing na 80, so ito yung multiplier mo kapag ka block. 150 times 0.128. And then kapag ano naman ang spacing mo horizontally is 3, you just multiply that sa 172. 150 times 0.172. So the answer for both is 19.2 and then the other one is 25.8. Again, i-add mo lang yan 45. So same process then, you divide that by the commercial length na gagamitin mo, say 6 meters. And then yun, ang total ano natin is 7.5 or 8 pieces. So the final answer is 8 pieces of 10 mm diameter na ang haba is 6 meters long. Ayun, ganun lang kadali. Medyo maano lang, medyo kailangan lang titigan
or parang i-process ng maigi kasi para hindi magkamali ng pag i-interpret ng table. Pero basically, straightforward, madali lang mag-estimate ng cement, sand, tsaka rebar ng masonry. Okay? So, ayun. Any question? Wala? Ayun. Sige, kung wala kayong question, puntahan ko lang yung ating Teams. Tingnan natin. Ano oras ba deadline ng plate natin? No, section nyo 3-6, no? Plates. Ang deadline natin, next week pa pala. Okay, sige. O nga pala, next week pa pala. I forgot. Sige, so for the rest of the day, tuloy nyo lang. Pero magbibigay ako ng seat work. Ito submit nyo to mamaya. Okay? O hindi, pabutin natin hanggang bukas. Sige. I-upload ko tong presentation na to sa Facebook ngayon. And then, you do this, exercise class. Okay? So, di ba meron tayo example kanina, if you could remember, dalawa na area. Now, this time, i-apply nyo yung natutunan nyo doon sa mortar ng filler and core, plaster, tsaka rebar dito. Okay? So, basically, using the same principle na kung ang binigay dito is class B mix, so class B lang din yung gamitin nyo dito. So wala akong babaguhin. Kung ano yung ginamit nating mga parameters dito, gamitin nyo dito. Okay? So, that's for the filler and core. Tapos, for the plaster, both sides, pati yung nakalubog, isama nyo na din para may pagagayahan muna kayo. And then lastly, sa rebar, ganun din, spacing natin 80 tsaka 3 layers. So kahit hindi na ako class mag-post ng mismong problem, kumbaga using the same questions na lang, check nyo na lang sa notes, the same questions na ginamit, yan din yung gagamitin nyo doon sa ating example. I hope clear yun na. I-submit nyo siya hanggang bukas at 11:59 p.m. Okay. Yun. And then next meeting again, as I've said, so we will be having our quiz number 1. So, yung coverage ipopost ko. Digital yung solution. Pwede naman kung gusto nyong gawin sa MS Word, okay lang. Pero tingin ko mas mabilis kung kung ang solution nyo dito handwritten. Pero again, it's up to you kung paano. Okay? Mas maganda for me kung handwritten na lang, at least napapractice nyo mag-solve yung yung mga daliri nyo. Okay, then yun. Again, same format, A4, PDF, yun yung i-send nyo sa akin. Okay? Handwritten sa iPad, sige, kayo bahala kung okay lang. Again, pwedeng handwritten sa paper, handwritten sa iPad, or computation, kayo bahala. Pero, kung gagamit kayo ng MS Word na para digital, huwag nyong kokopyahin to. Gusto ko gumamit kayo ng form ng equation. Kasi eto, hindi to naka-equation. Divide lang yan ng one-liner. Para sigurado ako na hindi nyo kinopy-paste yung ginawa ko. Kasi baka mamaya i-copy-paste nyo lang to, palitan yung value. Tapos palitan nyo lang tong mga sagot. So mas mabilis kayo makakaano. So hindi ganun mag-aral. Again, gumamit kayo ng equation if you're gonna do it digitally. Na computerized. May question pa? Wala na? Sige, hindi na ako magpo-post class doon sa verbal na lang yung announcement ko ng seatwork kasi seatwork lang din naman to. Pero i-upload ko na ngayon sa Facebook. Teka, open ko yung Facebook ko. Wait. Anyway, before anything else, i-cut ko na muna yung recording.